Sumainyo ang Panginoon, hindi rin kita parurusahan. Umayo ka at huwag nang magkasala. Sumahagi ng patuloy na paanyaya ng pagkapal na makita natin ang pagpapatawad ng Diyos at pagpapatawad natin sa ating kapwa. Noong nakaraang linggo, pinagdilay-dilayan din natin yung alimugang anak para higit po natin patuloy na maunawaan yung pagpapatawad. May tatlong mahalagang bagay na kinakailangan natin na isa-alang-alang. Una ay kuminsan nahirapan tayo magpatawad sapagkat akala natin kapag hindi namin pinatawad yung tao ay mayroon tayong tali para sila ay parusahan. Hindi o kapag hindi tayo nagpatawad ang pinaparusahan natin ng aming sarili. Patawarin man natin yung tao o hindi, maliwanag ko sa turo tungkol sa katarungan ng Diyos na alin? Justice will be served. Ang katarungan ay ilalahan. Yung katarungan ng Diyos. Patawarin mo man yung tao nagkasala sa iyo. Hihingi ng Diyos ang katarungan. Huwag natin hayaan na tayo ang maging huwes ang berdugo. Ayaw nawa maliwanag sa atin na nawa makita natin na hihingin at hihingin sa kanila ang katarungan. Kaya iyan yung nawa makita natin tungkol sa purgatorio, yung katarungan ng Diyos. Binigyan din natin ito ng pag-ibigay nung nakaraang linggo. Sinabi namin na yung alimugang anak, pinapalit. Tinanggap ng ama na maging kanyang anak. Pero gusto niya, hindi na nangulugan na nakikihangin pa ito sa mana. Sabat ginawa na niya yung kanyang mana. Pero ibilang pa rin siyang bilang anak. Pero wala na siyang mamanahan. Kaya ang lawa makita natin patawarin mo man yung tao ito hindi, ang katarungan ay ilalaman sa tao ito. Kaya ngayon ang sabi na ako sa lumang tipan, anong sabi ng Diyos? Vengeance is mine. Sa Diyos yun. Kaya napakahalaga kung maliwanag sa atin yung pagkaunawa natin ng katarungan ng Diyos, hindi natin kinakailangan na isa-alang-alang yung ating pagpapatawad sapagkat maliwanag na sa atin na bahala na ang Diyos para ang hinihingi kong katarungan. Dahil sa taong ito, kung ito man ay talagang nagkasala, ay ilalapat ito ng Diyos. Pangalawa, bahagi yun na kung saan ay makita ko natin na pinili ni Jesus ang pagpapahayag ng dakilang awa, ang pagpapatawad. Ang pananampalataya natin ay nakabase din sa pagpapatawad ng Diyos. Kaya nga sabi na natin na sa pamagitan ng paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo, tayo ay tinubos mula sa ating mga kasalanan. The primacy of grace, yung pangunguna ng grasya ng Diyos. At ang unang grasya ng Diyos ay kapatawaran. At nais ng Diyos at tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Bahagi yan ng dakilang biyaya na ipinagkaloob
ng kanyang paghirap, pagkamatay at muling pagkabuhay. At naisalita natin, maging kabahagi tayo ng kanyang pagkapatawad, hindi lamang bilang isang tagatanggap ng kanyang pagkapatawad, kundi dahil maging daluyan ng kanyang pagkapatawad para sa iba. Na makita, katulad ni Jesus, na si Jesus naging mukha ng mapagpatawad ng Diyos. Sa akin, sa oras na tayo magpapatawad, tayo rin nagiging kawawa sa Diyos, nagiging kamukha tayo ng Diyos. Bahagi yun na kung saan huwag natin kalimutan. Ang Diyos na maawain at handa magpatawad sa tao ng mga nagkasala ay handa niyang patawad. At nawa tayo ay maging bahagi ng pagkakataon natin kasi naramdaman natin yung alin, yung walang hanggang pagpapatawad ng Diyos. At kung tunay natin naranasan at nakilala yung biyaya ng pagpapatawad ng Diyos, siguradong dadaloy sa atin yung pagpapatawad ng Diyos. Tayo rin ay makapagpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Pangatlo, ang pagpapatawad ng mga kasalanan, ang pagpapatawad ay isa sa mga may kulatibya kung tawagin natin. Diyagisan palagi natin sa ama namin. Patatawarin lamang tayo ng Diyos kung tayo ay marunong magpatawad. Diyagisan natin yun. Patawarin kami sa ating mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Anong ibig sabihin nun? Kahit na hindi ka natawad, at kapag hindi ka marunong magpatawad, hindi ka patatawarin ng Diyos. Bakit? Ba't hindi ako patawarin ng Diyos? Humihingi naman ako ng tawad. Kasi hindi natin naiintindihan yung kagandaang loob ng Diyos, ibinigay natin yung pangalawang puntos. Yung pangunguna ng grasya ng Diyos. Anything is grace. Lalo-lalo na yung pagpapatawad. At makita natin na kaya tayo magdali magpatawad because grasya ng Diyos. Grasya ng Diyos. Doon natin higit na mararamdaman yung biyaya at paglagoy ng grasya ng Diyos. Kasi bakit? Handa tayo magpatawad. Nandun nakikita yung kahalagahan ng makadiyos na pagkilos. Pero mahal yun, na makita natin. Kaya po yung minsan ng tao, lalong-lalong yung panahon na ito, napupulong tayo ng stress. Bakit? Punong-puno tayo ng sama ng loob. No? Kaya, alam, ang bigat-bigat ng pakiramdam natin. Sama ng loob natin eh. Yun ang ating kalooban. Kaya kung minsan yung tinanong sa labas. Kasi bakit? Masama yung loob. Nakikita rin sa labas. At isa rin ako sa makita natin, yung mga sabi ko nga mula noong February, tayo ay nagkakaroon ng healing session. Pagkatapos ng unang misa, ay tinaga natin bakit. At ang unang panalangin natin dito sa pagpapagaling sa mga karamdaman ay ano? Kapatawaran ng mga taong nakasakit sa atin. Kaya po minsan, lahat ng uri ng karamdaman, pangkatawan, pang-spiritual, pang-moral, pang-lipunan, pang-kultura, ay makita natin alin. Bakit? Tayo alin, nanatili sa bukod. Hindi tayo makapagpatawad. Kaya po kumisan sa atin, ay hindi gumagaling yung ating mga karamdaman. Kahit na dami natin gamot na
Bakit? Ay punong-puno tayo ng galing. Ayaw namin magpatawad. Kaya ano nakita natin? Pati yung ating katawan ay lumaranas ng kapit-kapitan. Bahagi ko yun. Malaking epekto kapag tayo hindi marunong magpatawad. Yun yung bahagi na kung saan huwag namin kalimutan na kabahagi nito yung mali na tayo ay patatawarin. Gusto ng Diyos sa patawarin tayo ng Diyos. Kaya naman, kung hindi ka nagpapatawad, kaya bakit? Walang epekto. Yung pagpapatawad ng Diyos, kasi tayo mismo, hindi natin naunawaan kung bakit tayo handang patawarin ng Diyos. Huwag natin mahirapan yung ating sarili kapag tayo napupuno ng galit at nawawalan tayo ng kapatawaran. Kita mo kung minsan makita natin yung isang tao na kinainisan natin, marinig lang mo natin yung pangalan. Hindi na tayo mapakalit. Makita lang natin yung kanyang anino, sira na yung ating araw. Marinig lang natin yung kanyang boses. Eh, nag-iinis na tayo. Wala namang ginagawa yung tao. Pero bakit? Kasi napupuno ka ng kapatawaran. Napupuno ka ng galit. Magpatawad ka. At sinasabi ko sa inyo, higit mong makakamtan yung lahat ng uri ng kagalingan, pangkatawan, pang-espiritual, pang-moral, at maging sa panlipunang kinagagayuan natin. So ito po hindi natin. Kaya bahagi rin kaya ngayong paanyaya sa yung ating healing session. Kahit bahagi ko yun na kung saan ay ginagawa ko natin tuwing pagkatapos ng unang misa, tuwing araw ng linggo, ay inaanyahan ko yung kay lalo-lalo na kapag nahirapan kayo magpatawad, tingin natin yung biyaya ng Diyos sapagkat tanging ang biyaya ng Diyos ang makatutulong sa atin upang dumalo sa atin ang kanyang walang hanggang awa at pagpapatawa. Sino po tatlong ito? Maunawaan natin yung kaalagaan ng pagpapatawad kapag naunawaan din natin yung katarungan ng Diyos. Pangalawa, nais ng Diyos na ipakita ang kanyang walang hanggang awa at nais niyang tayo maging kabahagi ng kanyang mukha ng Ama. Pangatlo, ay huwag natin kalimutan na tunay na makamit ang pagpapatawad ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagpapatawad natin sa mga tao nagkasala sa atin.